Magandang umaga po sa lahat. Isa pong kalooban o isang kagandahan na makita ko muli kayo at makasama at makapilit na may dalang salita ng Panginoon. Greetings din po sa mga kapatiran sa mundo. Pinapaabot sa inyo lahat. So, ang gagawin po natin sa umagang ito ay may konting kakaiba, no? Kung magtuturo ako, alam niyo na, pag magtuturo ako sa New Testament, bihira sa Old Testament. So, ang plano ko po ngayon, since meron kaming schedule sa inyo, every second week and last week ng month, ba? Second week lang. Ayun. Gusto ko pong magsimula ng series sa inyo. Ang topic ko po, actually, pag-aaralan natin sa Old Testament, yung Old Testament, yung last book sa Old Testament. Alam niyo ba yung Old Book o last book sa Old Testament? Malakay. Buti na lang. At least, alam niyo, at sigurado ako, nabasa na ninyo. No? At isang frustration ko po, bilang isang pastor, may mga Christian believers na matagal na, puro New Testament lang ang binabasa. Bihirang basahin yung Old Testament. Minsan pag inaantok na, babasahin na yung Old Testament para pampatulog. Kasi minsan ang hirap basahin eh. No, kahit ako, na pastor na, nahihirapan din ako magbasa. Kaya encourage ko kayo na basahin natin yung buong Biblia. Natuloy na tayo mga Kristiyano, dapat alam natin yung salita ng Panginoon. At hindi lang yun, ang gusto ko rin pong ipamahagi sa inyo, at alam ko, burden din ni pastor, na ang lumang tipan po ay ang daming kayamanan na mapupulot ang isang mananampalataya. Ano? Maraming kayamanan dyan. Maraming katotohanan na makikita. Kahit na bata, matanda, may asawa o wala, ang salita sa lumang tipan ay nangungusap pa rin sa bawat mananampalataya. So, yan po ang aking purpose. Hindi lang ngayon, hindi ko po tatapusin yung buong aklat ng Malakay. Pero sisimulan po natin. At pag ako po'y nandito, tatapusin natin yun. Kung kalooban ng Panginoon. Ano? Sige. Sa Malakay, hindi ko muna siya babasahin. O sa Malakias, Tagalog. Verse 1, ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. So manalangin muna tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Lord, sa pagbukas namin sa lumang tipan, sa huling aklat ng mga minor prophets o sa Old Testament, pinukumit namin, Lord, na sana maging pagpapala ito sa bawat isa sa amin at gamitin mo ito, Lord, para sa pagpapalakas ng aming pananampalataya. At kinukumit namin na sana ang lumang tipan na ito, itong aklat sa lumang tipan, ay maging bago pa rin sa amin, na nangungusap at nagbibigay katatagan sa aming pananampalataya. Samahan niyo kami, Panginoon, sa bagay nito. In Christ we pray. Amen. So, unang-una, ito po ay huling aklat sa Old Testament. At alam naman ninyo, pag huli, maraming mga importanteng mga salita dyan. Importante din ang Genesis, pero sa huli kasi, parang mas mabigat ang dating nito, di ba? Yung mga huling sinasabi ng malapit ng mamatay, di ba? Importante yan. Yung mga kino-confess ng mga tao bago sila mamatay, kinukonsider sa korte na totoo yan. So itong aklat na ito, talagang totoo pa rin ito. Ano? Huwag natin itong maliitin kasi minor prophet lang ito. Maliit lang ito. Pero kung titignan natin, kahit minor prophet, malaki at makapangyarihan pa rin ang mga salita na mapag-aaralan natin sa aklat na ito. Sinulat ito ni Malakay o ni Malakias. At sa aklat na ito, makikita natin, pagkaman isinulat at ang propeta ay si Malakay, karamihan ng mga salita rito ay salita mismo ng Panginoon. Diretso na sinabi. Makikita niyo kung sanay kayong basahin yan, God says. Sinabi ng Panginoon. Diba dati pag sa propeta, sasabihin mo na ng Diyos,
sa propeta, at ang propeta ang magsasabi sa tao. Dito, halo. Sinabi kay Malakay, sasabihin niya sa mga tao. Minsan, ang Diyos ang kumakausap sa mga tao. Magdiretsong kinakausap ng Panginoon. At mapapansin natin yan habang tayo ay nag-aaral. Ngayon, hindi natin alam kung kailan isinulat itong aklat na ito. No? Pero ito, may hint tayo, ito ay contemporary ni Nehemiah. Nehemiah, kilala niyo po si Nehemiah? Ano? Kilala niyo? Sino si Nehemiah? Yung kapitbahay namin. Sino si Nehemiah? Oh, yung wall daw. Anong ginawa sa wall? Oh, siya isa sa mga nanguna, nagtayo ng wall. Ano? History lang po. Di ba, ang Israel at ang Judah natalo, napunta ng exile. Especially yung Judah na exile, di ba? Sino ang nakakonquer sa kanila? History. Sino ang nakatalo sa sa Judah? Nag-exile sila. Konting history muna tayo para maibigay natin yung setting. Ano? Ilan ang kingdom sa Israel? Yung unang Israel, ilan? Ilang kingdom? Ano nangyari? Nung nagkasala sila, nung nahati, ilan? Dalawa, kasi nahati na eh. Dalawa. So, ang dati, Israel, naging dalawa, tinawag na Israel. Ito yung 10 tribes, di ba? Naging pangalawa? Judah. Sino kasama ni Judah? 12 tribes yan, di ba? Sino kasama ni Judah? Benjamin, pero tinawag sila Judah. Northern, Southern, di ba? British nila lang yan. Yung Northern and Southern. Ano nangyari sa Israel? Natalo sila, di ba? Pinasak sila ng ng kalaban. Assyria. Ano ba ito? Syria? Judah. Sino tumalo sa kanila? Isang hari. Kilala niyo, yung naging tayog. King Nebuchadnezzar. Anong country si King Nebuchadnezzar? Babylon. Diba? Babylon. Natalo siya at ito natalo rin. So, ang powerful noon, Babylon. Nagkaroon ng exile, pumunta rito. Nasira ang Jerusalem. Winasak ang Jerusalem. Yung temple nila, wasak yun. Sinunog yun. Yung wall. So, pagkatapos, nagkaroon siya ng exile, dito sila nabuhay. After Babylon, anong sumunod na country? Darius. Ha? Si Darius. Sino pa si Darius? Saan nga si Darius? Persia. Diba? Yung Babylon natalo, Persian siya. Dito, lumalabas yung time na na-create muli yung temple at yung wall. Temple at wall ng Jerusalem. So dito yung time na yun na kung saan si Ezra, temple, history yun, ang wall, si Nehemiah, under ni Nehemiah, kasama niya, nauna lang siguro ng konti si Nehemiah, lumabas si Malakay. So si Malakay, ang minor prophet ni Nehemiah na nagpo-prophesy
kung ano ang mangyayari. At kung babasahin nyo yung Nehemiah, kung sanay kayo sa aklat ng Lumang Tipan, si Nehemiah at saka si Malakay, halos may parehas na mga sinasabi. So, mamaya, tignan natin. So, naintindihan nyo? Sino susunod sa Persia? Ha? Roman? Dito pa Roman eh. Dito pa Roman. Persia, ang susunod? Alexander the Great. Hindi ako yun. Si Alexander the Great. Greeks, mga Greeks naman. Babylon, Persian, Greece, and Roman. So, pagdating ng Romans, so Persian, nagkaroon pa ng, bago magkaroon ng New Testament, 400 years of silence. Ang ibig sabihin ng 400 years of silence, walang revelation ang Panginoon, walang bagong propetang lumabas, no? Silent ang Panginoon sa kaysaysayan ng Israel. So, Malakay, Matthew, sa gitna nun, may 400 years of silence, kung tawagin. So, nakita niyo yung yung sunod-sunod ng history natin? Okay? May tanong kayo? Bago ako mag-proceed? So, ito tinitignan natin. Yung wall, plus yung 400 silence, at yung darating na Messiah. At yung judgment to come pa. Okay? Nakita niya? Sige, patuloy tayo. May question ba kayo? Wala. So, tandaan natin na nandito tayo sa wall kay Nehemiah. Sa time ni Nehemiah. Yung sinabi ko kanina, may similarity si Nehemiah at saka kay Malakay. Tulad halimbawa, corruption ng mga priests, corruption ng mga pare. Makikita niyo yan sa Malakay 1 verse 6 to chapter 2 verse 9. So, ito na lang, yung problem ng priests. Pwede ko ba rin? May idea kayo habang Malakay 1:6 9 Nehemiah 13:1-9. Yan. Ang problem ng mga priests. Hindi natin babasahin, pero pag may time kayo, basahin ninyo. Maganda rin pag nag-meditate kayo, nag-devotion kayo, para kung hindi nyo maintindihan banda rito, pumunta kayo dito sa reference para matuto rin kayo, para lalong lumiwanag ang salita. Ngayon, yung mixed marriages, yung pag-aasawa, pag-aasawa sa hindi mananampalataya o halo-halo pag-aasawa, may divorce pa nga. Ito, priest, problem ng priest ito. Ito, marriage. Malakay 3:8-10 at saka Nehemiah 13:10-12. Sorry. Malakay 2 pala. Malakay 2:10-16. Nehemiah 13:23-29. Ito Malakay 1, Malakay 3, sa tithes pala yan. Problem sa tithes. No? So dito pa lang sa outline ni Nehemiah at sa ni Malakay, marami na tayong messages na pwedeng ituro at marami na application na pwedeng makuha. Pero hindi ko muna kukunin yan. Tignan muna natin yung pinaka-background niya.
So, problem ng praise, makikita ninyo sa verses na to. Problem ng marriage, dito, tumala kay chapter 2. At saka yung problem ng tithes, tumala kay chapter 3. So, halos parehas. Ano? Nagko-complement si Nehemiah at saka si Malachi. Kopya niya na. Okay. Ngayon, itong Malakay, itong buong aklat ni Malakay, itong 4 na chapter, makikita ninyo na kung saan may question and answer. Ano? Parang catechism. Diba ang catechism? Alam niyo ba yung catechism? Ano yung catechism? Question and answer. Di ba? Yun lang yung catechism eh. Sa Old Testament, parang itong catechism. In fact, marami nagsasabi ng mga scholar na ito yung catechism of the Old Testament. Kasi kung mapapansin nyo, question and answer lang ito eh. Magtatanong, sasagot. Tatanong ang Panginoon, o si Malakay, sasagot ang Israel. At ipapaliwanag. Tatanong, sasagot. Yan ang makikita ninyo, o pansinin ninyo, buksan ninyo yung Bible ninyo sa chapter 1 o verse 2. Halimbawa, sabi niya dito, inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinabi, paano mo kami inibig? Sabi ng Panginoon, inibig ko kayo. Sabi ng Israel, paano mo kami inibig? At pinaliwanag dito kung paano inibig ng Diyos ang Israel. Actually, yan yung topic natin mamaya umaga. To worship. Yung pag-ibig ng Diyos sa bansang Israel. Ngayon, halimbawa pa, sa verse 6 and 7, sabi dito, iginagalang ng anak ang kanyang ama, at ang mga utusan ang kanyang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalan na narapat sa akin? At kung ako ay amo, nasaan ang pangalan o paggalang na para sa akin? Sinabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa akin, sa aking ngalan. Inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Verse 7, kayo'y naghahandog ng mga maruming pagkain sa aking dambana. At inyong sinabi, paano ka namin nilapastanganan? Sa inyong sinasabing, ang hapag ng Panginoon ay hamak. So, question and answer. No? Habang binabasa nyo ito, maririnig nyo at makikita ninyo, iintindihan ninyo yung tanong at yung sagot. Tapos, tanong, sagot, pagpapaliwanag. So, ganun lang umiikot yun. Yung Malakay. So, may mga question pa ba kayo? Ngayon, etong aklat na ito, uling aklat sa Old Testament, brethren, napakahalaga nito sa paglipat sa bagong tipan. Bakit? Isipin natin, kung tayo yung mga Israel, noong time na yon, huling salita na ng Diyos, at hindi natin alam kung ano ang darating sa atin. Kung kayo ay pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng tagapagligtas, anong nasa isip ninyo na matatapos na ang bansa o ang buhay ninyo? Anong dumarating o pag-aalinlangan man sa isipan ninyo kung talagang totoo nga ang salita ng Diyos? Itong Malakay na to nagsasabi sa pagdating ng panahon, totoo ang salita ng Diyos.
Kasi mag-aaral ng 400 day of silence eh. Sa katahimikan, magulo ang buhay. Diba? Hindi mo alam kung ano mangyayari. Yung mga pangako ng Diyos, magkakatotoo ba? So, napakahalaga ng salita na ito. Tapos na yung temple. Wala na, no? Na-build na yung temple. Binasak. Binalik ulit. Sa Israel, napakahalaga ng templo. Sa Israel, napakahalaga ng pagsamba. Sa Israel, mahalaga ang Mesaya na darating dahil yon ang magliligtas sa kanila. Pero parang walang nangyayari. From the time na yung temple na na-build, panahon ni Nehemiah, hindi lang po isang araw lang yun. Matagal din yun. At lalo pang tatagal kasi 400 years of silence, baka yung iba sa kanila patay na. Yung mga anak nila, anong mangyayari? Anong inaasahan nila? O si Malakay, nagbibigay ng encouragement na may darating na Messiah. At ang Messiah na darating na yan, pangumunahan ni John the Baptist na isang mensahero na ihahanda ang pagdating ng Messiah. So encouragement sa kanila to, pag binabasa nila to, nagsasabi, ang Diyos hindi nagbabago, ang Diyos ay sigurado gagawin niya ang kanyang sinumbaan na may darating na Messiah sa kanilang kalagitnaan. Para makita natin yung basahin natin ang chapter 3, may isang pangako sa kanila. Sino ba pwede magbasa ng chapter 3 verse 1 to 6? Kahit English, okay na. Sapagkat narito, sinusubo ko ang aking subo upang handaan sa ulan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang subo ng lipang na inyong kinalulugan ay narito. Dumarating, sabi ng Panginoon. Ngunit sino ang makakatagla sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makakatayo kapag siya'y nagpagsila? Sapagkat siya'y tulad sa apoy na tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga tagapagpapakita. Siya'y upong gaya ng nagpapakita at nagpapagdalisay ng pila at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Iban at kanyang lilinisin tulad sa ginto at pila hanggang sila'y maghandog ng mabuti na handog sa Panginoon. Kung magkakayo'y ang handog ng Buda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga unang araw at gaya ng mga taong nakalipas. Aking nalapitan kayo sa katulan. Ako'y magiging mabilis sa pagsaksi laban sa mga pagkukulang, laban sa mga pamilyang ikiapoy, laban sa mga nanunumpa ng kasinungalingan, at laban sa mga kumakapi sa pagkakamagalagawa sa kanyang sahod, sa babaeng balo at sa ulitan, at laban sa nagtatagoy sa dayuhan, at hindi na natakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak niya ko, ay hindi mapapahamak. Nakita ninyo? Kung tayo ay Israel, at hindi pa natin, at parang natatakot tayo kung anong mangyayari, sinasabi ni Manangay, hindi matakot. Dahil may darating na mensahero. At kilala niyo yung mensahero na maghahanda ng daan para sa Panginoon? At kilala niyo yun? John the Baptist. Tayo ngayon, mga mananampalataya sa bagong tipan, alam natin, nakita natin. Kasi tayo, tumitingin tayo pabalik eh. Sila sa Old Testament, tumitingin sila paharap, papuntang New Testament. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa New Testament. Natatakot sila. Anong mangyayari? Pero ang pangako ng Panginoon, may darating na Messiah. At makikita ninyo yan sa paglabas ni John the Baptist, kasi si John the Baptist siya yung maghahanda sa pagdating ng Messiah. Diba? So, tayo, natupad ang salita ng Panginoon. Tinignan natin pabalik eh. Nakita natin si John the Baptist. Dumating na si Jesus. Nakita natin. At para sa atin, malaking pagpapala yun.
Di ba? Bakit? Kasi sinabi dyan. Sa verse 6, I, the Lord, do not change, therefore you, sons of Jacob, do not consume. Hindi nagbabago ang Diyos. So ang Diyos sa lumang tipan, at ang Diyos dito ngayon sa ating buhay, sa bagong tipan, siya pa rin ang Diyos. Matapat sa kanyang pangako, ginagawa niya ang kanyang sinumpaan o sinumpaang mga pangako sa bawat tao. So pag-approach natin sa Malakay, pwede rin, pinapakita unang-una, mabuti pa rin ang Diyos. Matapat ang Diyos. Kung ngayon nagkakaroon ka ng problema, may mga pagsubok ka, may kabigatan ka, ito lang eh. Itong text lang na to nagbibigay sa'yo, hindi nagbabago ang Diyos. Kung mabuti siya sa'yo noon, hanggang ngayon mabuti pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Isang pagpapala yun sa bawat isa sa atin. Ano man ang bigat na dinadala mo ngayon, alam ng Diyos yan. No? Isipin nyo, 400 years of silence, walang bagong propetang lumabas. Walang revelation ng salita ng Panginoon. Pero natupad. Iningatan niya yung kanyang mga tao. Yung remnant, iningatan niya. Iningatan niya pag bagong tipan. Yung mga tao, binigyan niya ng bagong helo. Kung mabuting balita. So, ayan, ano? Napakabuti ng Panginoon. So, pagtingin natin ang Malakay, sana wag lang natin itong tignan, o basahin, nga pampatulog. Ano? Hindi lang kayo gumagawa nun. Ako noon, nagagawa ko yun. No, pag Old Testament ang binabasa ko, kasi hindi ko maintindihan talaga. Mahirap. Lalo na pagdating mo ng Numbers, Deuteronomy, Leviticus, yung mga offering, ano bang significance ng offering na yun? No? Bakit ba kailangan bilangin yung mga tao? Di ba? Bakit? Ganun. Bakit kailangan pag-usapan yung lumang tipan? Sa Isaiah nga. Nagkasala na naman, tapos kakausapin ng Panginoon, magbubuhayin na naman sila. Magkakasala na naman. Brethren, minsan, tao lang din tayo, mahirap mag-aral, pero banal na spirito nandiyan dyan para tulungan tayo. No? Bigyan tayo ng lahat. Para yung devotion natin, meditation natin, Bible reading natin, ay lalong maging pakipakinabang sa bawat isa sa atin. Kailangan natin yan eh. Kailangan natin makilala ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin. So ayan, yung aklat ng Malakay. So bago natin isa-isahin, meron ba kayong tanong? Meron ba kayong gustong ipaliwanag o gusto pang malaman? Kasi ang iniisip ko po, ang tatalakayin lang natin ay yung chapter 1, verse 1 to 5. Kung abot pa tayo sa 5, ano? Bago tayo magsimula. Introduction pa lang yung kanina, yung 30 minutes. May tanong kayo? Sige, magsimula na tayo. Basahin natin yung chapter 1, verse 1 to 5. Basahin ko muna sa English, ha? Baka mabulol ako. Chapter 1, verse 1 to 5. The oracles of the word of the Lord Israel through Malachi. I have loved you, says the Lord. But you say, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but I have hated Esau, and I have made his mountains a desolation, and appointed his inheritance for the jackals of the wilderness. Though Edom says, we have been beaten down, but we will return and build up the ruins. Thus says the Lord of hosts, they may build, but I will turn down. And men will call them the wicked territory, and the people toward whom the Lord is indignant forever. Your eyes will see this, and you will say, the Lord be magnified beyond the border of Israel. Unang-una natin tatalakayin
in verse 2 na kung saan sabi ng Panginoon, I have loved you. I have loved you. Mas Tagalog yan. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. And then, inibig ko kayo. Pagka sinabi mong inibig ko kayo, o inibig kita, no? Ano ang pakiramdam ninyo? Mga kalalakihan, pag nagpo-propose kayo sa inyong nililigawan, I love you, will you marry me? Anong pakiramdam ninyo? Ha? Kinakabahan? Nanginginig ang mga tuhod? Alam mo, kahit na matatapang yung mga lalaki, pag ganyan ang mga sinasabi, natsuchope eh, no? Eh kayo mga babae, ano pakiramdam nyo? Happy? Pag gusto nyo yung lalaki. Pero pag hindi nyo gusto yung lalaki, maiinis kayo, ano? Pero pag ang Panginoon nagsabi, I have loved you. Iba eh, no? Iba ang dating. Kasi ang pagkasabi ng Panginoon na I have loved you, o mahal kita, ito ay ang pagmamahal na minamahal ka kahapon, ngayon, at magpakailanman. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. At yan ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Mahal ng Diyos ang Israel. Di po ba nakita natin, nung tinawag ng Panginoon ng Israel, minahal sila ng Panginoon, at anong nangyari? Yung Israel, hindi naman minahal ng Panginoon eh. Pero minahal pa rin sila ng Panginoon. Kahit na dito sa time ni Malakay, minahal pa rin sila ng Panginoon. Kahit na sila ay pinagalitan ng Panginoon, tinama ng Panginoon, kahit na sila ay matitigas ang ulo, minahal pa rin sila ng Panginoon. At ang pag-ibig nito, hindi lang ito magpakailanman, ang pag-ibig na ito ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Bihira ang pag-ibig na ito. Ano? Kaya mga mister, ang pag-ibig niyo ba sa asawa niyo, nagbabago? Nagbabago ba? Hindi? Mahirap pag hindi. Nagbabago. Kumbaga, nag-i-increase. Di ba? Pag ang pag-ibig mo, diretso. Naku, delikado. Di ba, pag sa medical camp, pag diretso, patay. Di ba? Patay yung pag diretso eh. Yung pag-ibig mo, diretso, patay. Ang dapat na pag-ibig natin, nagbabago para sa kabutihan. Hindi tayo perfecto eh. Ang Diyos perfecto. Pero yung pag-ibig natin, hindi nagbabago, dapat ito ay nagbabago, nagpapaganda pa lalo. Umiibig. Kasi hindi pa nga tayo perfecto. Pero ang Diyos, sabi ko kanina, perfecto. Hindi nagbabago. Nabasa natin kanina, I the Lord, do not change. Hindi ako nagbabago. Kung siya ay hindi nagbabago, ang pag-ibig niya, hindi rin nagbabago. Di po ba? Halimbawa, sabi ko kanina, ang Israel matigas ang ulo. Nagbago ba ang pag-ibig ng Diyos sa kanila? Ang asawa mo, pag matigas ang ulo, anong pag-ibig meron ka sa asawa mo? Di ba, magagalit ka na? Yung pagbabagong hindi maganda, mag-aaway na kayo. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Yung kanyang karakter, ganun pa rin siya. Banal pa rin siya. Perfecto pa rin siya. Yung pag-ibig niya, ganun pa rin. Bagaman, nagkakasala ang Israel, dinidisiplina niya, part yun ng pagmamahal niya. Sa mga bata, ang mga magulang ninyo, mahal kayo. Kung sa malo, matigas lang ulo natin eh. Mayabang lang tayo sa magulang natin, kaya pag pinagsasabihan tayo, ayaw natin, nagagalit tayo. Pero mahal tayo ng mga magulang natin. Dahil kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Sino magpapakain sa'yo? Sino maglalabas sa'yo? Sino magbibigay sa'yo ng baon?
Sino magpapaaral sa'yo kung hindi ka mahal? Isipin natin yung mga bata. Ako, naging bata rin ako eh. Matigas din ulo ko eh. Lalo na pag pinagsasabihan ako. Pero ngayon magtatanto nyo, pag kayo, mga bata, may pamilya na rin, at nasa tamang isip na rin kayo, gumawa ang Panginoon sa inyo, mahal kayo ng mga magulang. Hindi nagbabago. Sabihin na natin may mga magulang na binibenta yung anak. Pero bihirang-bihira ang magulang ibenta sa anak. Bugbugin yung anak, patayin yung anak. Bihirang-bihira yun. Lalong-lalo na ang ina. Dahil sa ina, galing kayo. Sa sinapupunan, dala-dala na kayo. Binubuhat na kayo, pinapakain na kayo, binubuhay na kayo. Pero ang pag-ibig ng ina, kahit na anong gawin ng anak, mahal pa rin. How much more ang Diyos? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Tayo lang ang nagbabago sa kanyang harapan. So yung pag-ibig na yan ay hindi nagbabago. Kung gusto niyo bang tingnan, Lamentation chapter 3, 21-22. Akala ni, I think, Jeremiah, no? Akala niya, sa kanyang kalungkutan, sa kanyang problema, wala na ang Panginoon. Ano sabi niya sa 21? Yung mercy ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, yung loving kindness ng Panginoon, hindi nauubos. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa, hindi nawawala. Bago, kada umaga, dakila ang kanyang katapatan. Ano? Great is thy faithfulness. They are new every morning. Bago at sariwa. So yun, hindi nagbabago, ano? Sa mundo, ang pag-ibig natin, nagbabago yan, ng hindi maganda. Pero ang Diyos, nagbabago. So, itong pag-ibig na ito, makikita rin natin, hindi lang ito nagbabago, kung hindi, ito ay unconditional love. Unconditional. Ano pang ibig sabihin ng unconditional love? Walang kondisyon. Ano? Umibig ka nang walang kondisyon. Ay, lagay natin ulit sa mag-asawa o kaya nanliligaw. Bakit mo mahal yung asawa mo? Bakit mo gustong ligawan yung babae? May mga kondisyon, no? Minsan may mga kondisyon, di ba? Kasi gwapo. Kasi matalino. Kasi mayaman. Kasi okay kami. Eh paano kung hindi gwapo? Paano kung hindi mayaman? Paano kung hindi kayo okay? Mamahalin mo pa ba yun? Ha? Kayo pa nagmahal ng walang kondisyon? Hirap no? Mahirap. Basta okay lang, basta pinagkasundo kayo ng magulang nyo, okay na. Dati ganun no? Okay, pag may shotgun, okay lang. Sige, pakasalan mo yan. O hindi, patay ka. Pero mahirap mag-asawa pag may kondisyon. Pero ang Diyos, walang kondisyon eh. Halimbawa, sa text natin, sino ang binigay na halimbawa sa atin? Sa text natin. Ha? Si Jacob at si Esau. Si Esau. Sino ang minahal ng Diyos? Bakit minahal ng Diyos si Jacob? At hindi si Esau? Ha? Bakit? Ano ang nakita ng Diyos kay Jacob? At ano ang nakita niya kay Esau na hindi niya minahal si Esau? Sino ba ang panganay? Si Esau. Sino ang pinagpala? Mali yata eh.
Bakit nagkaganon? Bakit minahal ng Diyos si Jacob? Ha? Kalooban niya. Meron ba siyang nakita kay Jacob? Wala. Bakit di niya minahal si Esau? Wala naman siya nakita kay Esau. Unconditional eh. Mahal na ito si Jacob. Wala pa siyang nakikita. O, basahin natin sa Romans chapter 9. Mamaya explain ko itong ano. Sige, pakibasa nga. Sapagkat bagaman ang mga anak hindi pa sinisilat at hindi pa nakagawa ng namang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pag-ibig, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa kanya, at ang nakatanda ay maglilingkod sa nakababatang, kaya na matusulat, di ako ba'y aking minahal, ngunit si Esau ay aking pinasuklaman. Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag gawang mangyari. Sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Mamaya, ipapaliwanag ko pa yan, Pero isipin natin, hindi pa ipinapanganak si Jacob at saka si Esau. Di ba? Pero minahal na ng Diyos si Jacob. May condition ba? May ginawa na ba si Jacob? May ginawa na ba si Esau na dapat siya ikamuwi? Minahal ng Diyos si Jacob. Mahal niya. Sa Israel, mamaya explain ko pa yan, Sa Israel, bakit minahal ng Diyos ang Israel? Ha? Pinili na bayan. Mabait ba ang Israel? Malakas ba ang Israel? Dapat pinili niya yung Babylon. Malakas yung Babylon eh. Yung Assyria. O yung time ni Abraham, yung land ng Ur. Bakit? Patignan natin sa Deuteronomy. Tama kayo, no? Pero nakasulat dyan eh. Pinili ng Diyos ang Israel. Deuteronomy 7. Seven, 8 and 9. Yan, pakibasa yan. Kayo'y ilibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinang bayan. Hindi sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga ito, sa lahat ng mga tao. Kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ininulo. Kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Paraon na hari sa Egypto. Ayan. Hanggang verse 8 lang, Paano daw minahal ng Diyos ang Israel? Minahal ng Diyos o pinili ng Diyos hindi dahil marami kayo. In fact, yung time na ito, ilang milyon lang sila nung lumabas sa Egypto. Di ba? Kundi kaunti lang kayo, kakaunti lang kayo. Hindi kayo marami, hindi kayo mayaman. At makikita natin,
Ngayong pagmamahal na yun, sa verse 8, pinili kayo ng Diyos dahil mahal kayo. Ang Israel ay mahal ng Diyos. Bakit sila pinili? Kasi mahal sila ng Panginoon. At dahil doon sa katuparan ng mga pangako na ipinigay niya sa kanyang mga ninuno. For sure, nagduro pa rin. Bakit mahal? Eh, mahal kayo ng Diyos. Kaya kayo pinili. Walang nakita ang Diyos na kayo ay mabuti, kayo ay mayaman, kayo ay malakas, kayo ay marami. Hindi tinignan ng Diyos yun. Tinignan ng Diyos yung pag-ibig niya sa kanila. Bakit kayo pinili? Kasi mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Unconditional, walang kondisyon. Hindi niya pinili ang Israel kasi matatalo nila o matatalo ni David si Goliath. Hindi pinili ang Israel kasi makapangyarihan si David. Pinili ng Diyos ang Israel dahil mahal niya ang Israel. At hindi lang mahal, kundi may pangako ang Diyos na tinupad niya sa pagmamahal niya sa Israel. So, unchanging love, unconditional love, sovereign love, ibig sabihin na soberanong pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan na nakita natin kanina kay Jacob at Esau. Hindi pa pinapanganak, makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos, pinili niya si Jacob kesa kay Esau. At ang pagpapala ay napunta kay Jacob at hindi kay Esau. Si Esau na panganay na dapat siya ang mabigyan ng pagpapala, yan ang kultura sa lumang tipan, na kung sino ang panganay, siya ang mas mabigat na pagpapala. Kumbaga maraming pagpapala. Pero ang nangyari, si Jacob ang nakareceive ng mga pagpapala. Bakit? Soberano ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. So, unconditional, unchanging, sovereign love na makikita natin. Pag sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo, I have loved you. Isipin natin ang mga katagang ito. Hindi nagbabago, makapangyarihan, at walang kondisyon na pag-ibig. Kasi may epekto yan sa susunod nating pag-aaralan, katalakayin, patungkol sa sagot ng mga Israel sa pag-ibig ng Diyos. Isipin natin yung tatlong yan. At makikita natin sino ang object ng pag-ibig na yan. Sino ang iniibig ng Diyos? Well, sa context natin, Israel. Sa Old Testament, makikita natin, kausap ng Diyos ang Israel. Pero wala nang chosen nation. May Israel, pero wala nang spiritual. Ang pag-ibig ng Diyos sa bansang Israel, nakita natin sa lumang tipan, talagang chosen country yan, chosen nation yan. Pero pagdating sa church, o sa bagong tipan, kanino na nakapokus ang pag-ibig ng Diyos? Sa iglesia, sa mga mananampalataya. Yung pag-ibig ng Diyos na nabanggit kanina, unconditional, sovereign, unchanging, kasama yon sa atin ngayon. Sa kanyang mga tao. Kayo, bakit kayo inibig ng Diyos? Bakit ako inibig ng Diyos? Bakit sinabi sa akin ng Diyos, I have loved you? Bakit kayo inibig ng Diyos? Dahil ba sa inyong edad, lalapit kayo sa Kanya? Dahil ba nakita ng Diyos na sa ganitong panahon, kayo ay magiging mabuting tao? Kaya kayo pinili ng Diyos? Sa ganitong panahon, magtatayo ng church dito sa Molino at pipiliin ko itong mga malapit sa area na ito para maging miyembro ng iglesia nito. At itong mga taong ito, mga miyembro ito, ay ito yung mga taong mababait kaysa sa mga taong nasa labas. Pinili pa kayo ng ganun ng Diyos? Kasi magagaling itong magdasal, kaya ako ito pinili. Hindi.
Pinili kayo ng Diyos dahil mahal kayo ng Diyos. I have loved you. Hindi kayo pinili ng Diyos dahil mabuti kayo. Hindi kayo pinili ng Diyos dahil magiging mature kayo after 5 years. Hindi, pinili kayo ng Diyos. Minahal kayo ng Diyos dahil mahal niya kayo. Mahirap i-expound yung mahal, yung love ng Panginoon. Kasi makita natin, pagpapakita ng kanyang pag-ibig, binigay niya si Jesus. Sa ating kalagitnaan, para sa ganun, tayo ay maligtas. At makita natin ang daan ng katotohanan. At ang pag-ibig na yan ay nasa iyo. At walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at sa atin. Wala ni isa man. Ano man kapangyarihan, ano man principality, sa Romans chapter 8, makikita natin yan, no one will separate us from the love of God. So, ang implication, brethren, may mga time ng pagdududa. Dami ng mga dumaraan na pressure sa atin. Isipin natin to. Mahal tayo ng Diyos. Minahal ka ng Diyos at hindi yung kapatid mo. Minahal ka ng Diyos at hindi yung mga tao sa sanlibutan. Ikaw, ako, mga mananampalataya ang inibig ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Kaibigan, naramdaman mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? Mga kaibigan, kung baka sabihin mo, wala nang umiibig sa akin. Wala nang namamansin sa akin. Hindi, ang Diyos. Ipinakita niya ang pag-ibig niya nung binigay niya si Kristo sa mundo. Para kung sino man magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, ay makapiling sa pag-ibig na pinagkaloob ng Ama sa Kanyang mga tao. Kaya kaibigan, lumapit ka kay Kristo para maramdaman mo ang pag-ibig na to na hindi nagbabago. Makapangyarihang pag-ibig. Hindi nagbabago. Ano ba isa? Makapangyarihan. Unconditional na pag-ibig. Kaya lumapit ka. Huwag mo nang pagkagalin. Manalangin ka. Panginoon, salamat po sa pag-ibig na ito at sana po nga po ay magbigay ito ng panibagong kalakasan sa amin. Lord, sino nga ba kami? Makasalanan sa harapan ninyo. Matitigas ang mga ulo. Rebelde sa inyong harapan. Pero Lord, nanliliit kami sa pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat, pero minahal mo kami. Salamat ng marami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.